Ngayon, ang special topic ngayon, basic principles of diagnostics and treatment. Una, sinasabi, if symptoms persist, consult the doctor. So, ang keyword, symptom. A symptom is something the person feels. Yun ang keyword, ha? Ibig sabihin ng symptom, yung pasyente ang nagsasabi. Yung pasyente ang nakakaramdam. Yan ang ibig sabihin ng symptom. Okay? So, symptomatic findings, yung sinabi ng pasyente. Okay? So, S. Symptom. Ito naman, objective findings. Objective. Ibig sabihin ng objective, yung nakita ng doktor. Iko-correlate niya doon sa sinabi ng pasyente, doon sa nakikita niya. Right? Tapos, i-assess niya. So, assessment. Tapos, meron siyang plan of action. Ano ngayon gagawin natin ayon sa assessment? So, ito yung isang approach na sinasabing SOAP formula. Ginagamit ito sa nursing. SOAP. Symptom. Tapos, ano yung nakita mo? Kunyari, nakita mo, sabi ng pasyente, masakit ang aking ulo. Symptom yon. Tinignan mo may bukol kasi nauntog o di objective findings yun. Assessment. Masakit ang ulo mo kasi may bukol ka, nabunggo ka. O di anong plano ngayon? E di lagyan natin ng yelo para matanggal ang bukol. Okay? Naku niya? At para maalis ang pain, bigyan kita ng analgesic. Naku niya po? O di nakaka-diagnose na kayo. Right? Simple lang, di ba? So, ito, simple formula to. Ginagamit ito yung mabilisan. Kanyari, kung ako tumitingin sa pasyente, ginagamit ko yung pang mabilisan. Per symptom, kasi maraming symptom, di ba? Di ba? Per symptom. So, maraming symptom. And then, per symptom, ganito ang flow. So, there can be symptom 2, ganito ulit. Symptom 3. Nakuha niya pa? Any question? Clear? Para na rin tayo nagna-nursing nito, ha? Marunong na kayo, ha? Uulitin ko. Ano ang symptom? Yung nararamdaman ng pasyente. Ano yung objective findings? Yung nakita ng doktor. Okay? And then, ano yung assessment? Yung kanyang diagnosis. And then, ano ngayon yung plan of treatment? Yun na nga po. Dalawa lang, di ba? Gamot, operasyon. Tama? Okay. Another example. Masakit ang aking ulo, Dok. Umulit na naman yung aking migraine. O, di sinabi na niya. Ibig sabihin, dati na siyang may migraine. Ganun ba? Okay. Titingnan ko ngayon yung pasyente. Right? Mukhang nahihilo ba? Mukhang magsusuka ba? Nagsuka ba? Nakakalakad ba? Right? O hindi makatayo? Okay, naduduling ba siya? Naku niya po, titingnan ko na siya. Yun ang objective findings, right? Ganun ba? O checkin natin yung iyong blood pressure. So, ibig sabihin, yung objective findings, yung nakita ko, tsaka yung laboratory result. Ayan, dadagdagan natin. So, ibig sabihin ng objective, what you see, and then pwedeng laboratory. Pwede ba what you see and then exam. I-examinin ko na yung pasyente. Titingnan ko na. And then laboratory. Objective din yan. And then kung anong nakita dito ano nakita ko, in-examine ko siya physically and then anong laboratory results, then may assessment ako. Ito yung assessment. Nandito yung una, probable diagnosis. Ayon sa symptom tsaka objective findings, meron na akong diagnosis. Pero nagiging definitive o kaya yung mas accurate na diagnosis pag lumabas na yung laboratory findings. Kaya laging nagpapalaboratory and then sasabihin sa pasyente, bumalik siya after 2 weeks. O kaya pag nandyan yung laboratory results, i-re-assess ulit. Nakuha niya pa? Kaya pagka pumunta kayo sa doktor at sinabi ng doktor nyo, magpa-laboratory kayo, tsaka bumalik kayo, babalik kayo. Kasi i-assess niya ulit.
Okay, pero initially, pwedeng bigyan ka na ng treatment, right? Ang goal ng doktor is to immediately relieve you from suffering. Even though hindi pa alam ang dahilan kung bakit may sakit ka, pero if you are in pain, reduce pain. Right? Nakuha niya po? And then, aalamin bakit nagkaroon ng pain in the first place. And then, plan of action. And then, ito po, usually, medicine, surgery. Tayo naman, dinagdagan natin lifestyle tsaka preventive. Yan yung dagdag natin. Kasi sa medicine, ito, sa treatment, ang focus nila, find the problem and then fix the problem. So, problem-centered siya. Hindi na siya interesado sa lifestyle mo, bahala ka na sa buhay mo. Hindi na siya interested kung paano mo iwasan ng sakit, bahala ka na sa buhay mo. Naku niya po? Kasi hindi niya po sakop. Naku niya po? Pero tayo, we include it now, that's where we come in. Okay? Because when you take Laminin, it will improve the quality of life of the person. And then, dadagdagan natin lifestyle para kompleto na po. So, ang formula to be healthy lifestyle plus functional food or Laminin. Kasi pag healthy lifestyle ka na, hindi mo na kailangan food supplement to prevent deficiency. Kasi healthy lifestyle ka na eh. That means you're eating food properly, right? So, hindi ka na magkakaroon ng vitamin and mineral deficiency. Pero lumabas ngayon, ayon sa research, na meron palang sinasabing functional food. These are additional items derived from food sources that will enhance your body function. Oh, why will you not take that? You need that. If you are sick, the more you need it. If you are not sick naman, it will delay the aging process. So, longer life. So, ang formula po for health ay ganito. O, concentrate ha. Ito yung formula. Una, prevent premature death. Premature death. Kasi lahat naman tayo mamamatay. Pero ang iniiwasan natin yung prematurely. Right? Yung napaaga. Mukhang napaaga ata. Dapat aabot tayo ng at least 90. Bonus pa yung 100 with good quality life. Kasi it is still possible. It's still possible. Okay, we can discuss that later. It's still possible. Kaya nga, agahan na natin habang malakas pa, habang bata pa, palakasin and delay the aging process. Kaya the key question is this: when will you delay the aging process? 10 years from now, when you are 10 years older and probably weaker at wag naman may sakit, or now, while you are younger and stronger. Naku niya po? So, ang logic now. So, ano gagawin ko? Alam ko na. Healthy lifestyle and functional food. And Laminin is a functional food. And you can take other functional foods that also may be available in the market. Why not? But be sure you're taking your Laminin because it is one food supplement or functional food na medyo talagang naiiba, na walang katulad niya. Kasi siya ang director. Kung sa basketball, siya yung coach. Kung sa symphony, siya yung conductor. Kung sa pelikula, siya yung movie director. Nakuha niya po? Okay? So, ito yung formula. Prevent premature death and then healthy lifestyle, functional food. Pero ang una, prevent premature death. Ano ang causes ng premature death? According to the statistics, ito ang top 4. Top 4 cause of death. Top 4. Kasi meron top 10. Huwag na natin isipin yung top 10, yung 4 na lang. Yung unang 4. Cause of death. To be technical, death or mortality rates. Mortal, di ba? Kasi yung disease, yan yung morbidity. Morbid, di ba? Morbid.
DT rates. Iba yung disease, iba yung death. Yung disease, buhay ka. Yung death, patay ka. Nakuha po? Is there treatment for death? Wala. Kaya nga, avoid premature death. Unahan mo siya. Huwag kang papayag na ikaw ang naunahan. Kung naunahan ka, premature death ka. O ano yun? Para alam natin. Number 1, heart disease. O kaya heart attack. Patayan eh. Okay? Number 2, stroke. Number 3, cancer. Number 4, accidents. Ibig sabihin ng accidents, katangahan. Di nag-iingat. Sinabi na nga, do not text while driving. Sige lang, madali lang. Boom, bangga. Okay. Ganun ang accident. You know, if you are texting while driving, according to research, that is already equivalent of drunken driving. Parang lasing na nagdadrive. And 1 second lang, pwedeng nakatama ka na sa poste, o may nasagasahan ka, o may nabunggak. 1 second. 1 second lang namin tingin na ganyan. 1 second. Nakuha niyo ba? And the car is moving. So, pag kami sasakyan po kayo mga kaibigan, never text while driving or even call. Right? Kaya mo maghintay. Right? At nagre-register naman yung call eh. Secretary mo na yung cellphone eh. Na may tumawag so-and-so sa ganitong oras. O pag nag-text siya, mababasa mo naman eh. Bakit kailangan mo mabasa kaagad? Nagdadrive ka. Nakuha niya po? Yan minsan nakakalimutan natin. Okay? Kaya pagka nasa kotse kayo at ginagawa ng driver, pagsabihin nyo, bakit? Kasama ka eh. Sabihin mo. Kasama, kung mabunggo yun, baka ikaw pa madali, siya hindi. Kasi siya nagdadrive, siyempre, iiwasan niya yung bangga. Ikaw, tagiliran ka. Doon tumama. Nakuha niya po? Di ba, nabanggit ko na nakaraan, naka-witness na ako, personal witness ng head-on collision. Talagang 1 second lang. Pang! Ganun lang. Paano ka makaisip? Nakikita, laki ng bus, sa harap mo. Naku, warak. Tinino ko yung sarili ko, baka, medyo pa ba ako? Baka nasa langit na ako. But I came out of the car with no scars at all. Nagulat ngayon mga tao eh. Uy, buhay! Kasi warak talaga yung harapan. Ang bumunggo ba naman? Bus. Victory. Buti at kabilib ako sa mga driver sa Victory. At least naiwasan niya. Gumanon siya, kaya tumagilid siya. Pagkatama, tumagilid. Kung hindi niya iniwas, talagang run over yun. Talagang UP ka sa loob. Nakuha niya po? So, sa skill ng driver, buhay pa inyong lingkod. Okay? Hindi ako yung driver, may nagdadrive. Okay? Magaling na driver yun. Hindi na shoot. Ha? Hindi, wala ka lang time mag-isip. 1 second ka lang. Haya na! Bang! Ganyan ang accident. Bakit nagkaroon ng accident? Dahil sa in-overtake lang yung tricycle sa highway. Yung ganon, di ba? Hindi naman kailangan na sa highway yung tricycle in the first place. So, iniwasan siya, saka iiwas, mag-head-on collision. So, yan ha. 10 yan. All the rest is either sa baga, sa kidney, o sa colon. Right? Pero ito yung top causes of premature death. Ngayon mamaya pagdating sa treatment and diagnosis of medical condition, pag-aaralan natin tong tatlo na to. Right? Okay? Kasi ang goal nga natin, maiwasan yun. Tapos, healthy lifestyle, ayan, long life ka na. Ngayon, pag nag-healthy lifestyle ka na, pag nag-laminine ka na, di long life ka na ngayon. Ito naman magiging problema mo. Una, nakalagay na yun sa report. Naka-headline yun worldwide sa internet. Kasi pinag-aaralan ng baby boomer. Alam na ba yung sabihin ng baby boomer? Yung mga pinanganak, kasi di ba nagkaroon ng World War I, nagkaroon ng World War II. Obviously, no babies are produced or less babies are produced during the war. Mag-make love ka pa pag-era na nga eh, di ba? Takbuhan na nga dito, mga anak ka pa. Di ba? Ang concern mo, makatago, right? Okay? So there is less babies during World War I and World War II. Pero after World War II, which is 1945,
in the next 20 years, there was a sudden boom of babies born worldwide. Sa Amerika alone, almost 100 million, parang 80 million. Immediately, babies were born. Right? Siyempre, peace time. Di ba? Enjoy naman tayo ngayon. O, pero ito yung punto. Kung saan pumupunta yung grupo na yan, nandun yung pera. Kaya during the first, let's say 10 years, baby food, baby shoes, baby toys. Then nung nagti-teenager na sila, meron yun. Then nung maabot na sila ng mga 30 years old, bumibili na yan ng bahay, lupa. So there was a boom of real estate worldwide. And then nung nakabili na, bumababa na real estate, right? Okay? Kung nasaan siya, nandun ang pera. And then, may baby boomer tayo. 1945, 20 years, 1965. Kung dyan po kayo pinanganak, baby boomer ka. So, yan yung baby boomer. Lahat ba kasama? Ha? O, pagkatapos, yung 1965 o 66 to 1986, ito yung next generation o next gen. Palagay ko, nandyan na tayo, no? Natawa. Okay, next gen. Pagkatapos from 1987 up to 2007, ito na yung internet. Nag-umpisa yung internet. Tapos, 2008 up to the present. Okay? Yan yung now generation. Ngayon, ito ang observation. Ang mga baby boomers ngayon, nasa 50, pero going 60s, nasa 60s na sila. And then, mayroon nang pumupunta ng 70s. Ito na sila ngayon. Pero basically, nasa 60s ang baby boomer ngayon. Noong year 2000, the baby boomer is now 50 years old. 50th birthday. Every 10 seconds, a baby boomer celebrates his 50th birthday noong year 2000. So yung nag-50 noong 2000, 2013 na ngayon. Di 63 na siya ngayon. Nako niya po? So ngayon, nasa 60s na sila. Nako niya po? Yung baby boomer. Yung mga baby boomer, yan yung edad nila ngayon, sila yung may pera, sila ang nakaposisyon o magre-retire pa lang o nag-retire na, pero may pera. Kaya sila ang nagdi-decide kung saan tatakbo ang ekonomiya sa buong mundo. Di ba sinabi na life begins at 40? Binago yan ng baby boomer. Sabi dati, life begins at 40 and you are old at 60. Sabi ng baby boomer. Siya nga nagdi-define. Sino sabi sa'yo? Life begins at 60. And then pagka 80, ayan, old na ako. Eh, wala pa siyang 80, 60 pa nga lang eh. Oh, ganun siya. Siya nagdi-define. And then, so, ipoprove niya. I have the money, magpapa-cosmetic surgery ako. I have the money, magpapa-spa ako. Ako'y nakuha niya po? Kaya nga uso na ngayon yung mga spa. Uso na ngayon yung mga health clubs, di ba? Meron na ngayon yung sinasabing medical tourism. Di ba? Sila nagbabago ng term. Dati tourism lang. Ngayon, medical tourism. Naku niya po, galaw ng baby boomer yan. Hanggang sa hindi siya umaabot ng 80, he is not thinking of old age. Feeling young. And he has the money. And he will spend everything to prove it. And he has the authority and the power. Naku niya po? Ito ang good news. Ang laminine po, baby boomer pin. Palakpak dyan. Sa pool na sa pool. Kaya talagang puputok. O ito na yung sasabi ko. Kaya nga binanggit ko yung background na yan. O di ba? Ang una, premature death. Iniwasan mo na. Iniwasan mo na yung premature death. Di long life ka na ngayon. Healthy lifestyle plus laminine.
Pero pag long life ka na, ito naman yung mga magiging problema mo. Lalabo ang paningin mo. Di ba? Hihina ang pandinig mo. Bababa energy mo. Sasakit na yung mga tuhod mo. Hihina na yung memory mo. Right? Kukontrahin niya lahat yun. Naku niya po, kukontrahin niya lahat yun. Kaya nga napansin nyo, nagbo-boom na ngayon yung mga food supplements. Di ba? Meron na yung sa mata, meron na yung sa tuhod, meron yung sa energy. Kita mo, pati soft drinks na dali. Bumabagsak na soft drinks. Matagal nang bumabagsak. Ang tumataas ngayon yung sports drink. Tsaka yung mineral water. Kita mo, tubig, tumaas pa. Naging mahal. Tubig, libre yan. Pati tubig, binibili na ngayon. Right? Di ba? Tumataas yung mga alkaline, yung mga ganon. Di ba? Kasi nag-iisip siya, anything that will delay the aging process. Nakuha niya po? O, kita mo, soft drinks. Soft drinks, lahat yan, bumabagsak. Bakit? Mataas ang sugar at karamihan sa baby boomer, diabetic na. Sa katigasan ng ulo, sige, o ngayon, diabetic na siya, ayaw mo pa, ayaw na soft drinks. O di bumabagsak soft drinks, so yung mga malalaking soft drink companies, gumagawa na ng alternative. Ang dami na, di ba? O, pumutok yung mga Cobra, yung mga... Kasi na kailangan niya ng energy. Di bali nang may caffeine niya, basta may balik ko yung lakas ko. Nakuha niya po, mga ganyan, Red Bull. Kaya pumuputok yung mga ganon. O, notice, lahat ng mga naramdaman ng baby boomer, nasa laminay. Una, focus, concentration, memory, feeling good, energy, burn fat, repair of the body, joints, repair of the eyes. Nakuha niya po. Kaya ikalat lang niyo ang benefits ng laminay. Nakko! Dadakmain yan ng baby boomer. Tsaka yung baby boomer, nakita niya, may technology niya. Marami na mga advantages ang ating buhay ngayon. Kailangan niya ng pera. Pera lang ang pag-uusapan. Hindi naman siya makabalik uli. Hindi na siya makatrabaho uli. Pwede ba siya uli mag-apply ng trabaho? Wala nang tatanggap sa kanya. Di ba? Diyan ngayon papasok yung livelihood natin. Na pwedeng sa bahay ka lang, pa-Facebook ka lang, pwede ka na magkaroon ng income na malibre lang yung laminain mo. Kung hindi ka marunong mag-Facebook, sigurado yung anak mo, apo sa tuhod, pamangkin, marunong sa Facebook. Sponsorin mo sila, sila na ang kikilo, sabihin mo lang yung gusto mong sabihin. Kikita yung apo mo, anak mo, kikita ka rin because of the system. Nakuha niya pa? Okay, while I am into that, isulat nyo po to. Lagay nyo sa notes nyo. Forever. Kaya yung tandaan ng forever? Yung rich. International. O dire-diretso lang ha. Forever. Tapos rich. International. Dire-diretso ha. .com. Tapos lagyan mo dito ng www. Itatanong sa exam, ano ibig sabihin ng www? World Wide Web. Okay. O, di alam na ni ma'am. Okay? Pumunta po kayo dyan, i-register po ninyo ang inyo pong username. Naalala pa ninyo username nung nag-apply po kayo? Itatanong dyan, pangalan mo, cellphone mo, email mo, username mo. Pumunta ka sa website niya. Yan yung official website ng ating pong grupo nila Susan Barlin at nila Leon Katz. I-click nyo po, get your website. Pag-click nyo, lalabas yung application form. Ang itatanong, name, email, telephone, tsaka username. Pag-click mo, registered ka agad. Meron ka ng replicating website. Ang replicating website mo is foreverrichinternational.com plus your username. Ako, ang username ko po, mylami9. Yung 9, number 9. Yan ang aking username. Take advantage of this, my dear friends. Dito, sumaludo kay Leon Katz. Ang bait talaga niya because of this. Alam niyo po, sa ibang mga project, for you to get this kind of benefit, you have to pay at least $100 to $200 a year. Just to get that same benefit. Pero ibinibigay sa atin ng libre.
So habang hindi pa niya naaalala, mag-register ka agad. Baka maalala niya, may bayad pala ito. Kapag di pa niya naaalala, kasi may bayad dyan. Meron ka ng opisina sa internet. Yan ang virtual office mo. Doon sa mga medyo hindi pa familiar, basta gawin lang nyo yan. Kasi one-stop site, website yan, na andyan lahat ang mga video tungkol sa Laminin. The best, na andyan lahat. Nandyan lahat yung mga studies. Yung mga matitinik na speakers nung nakaraan na nag-lecture dito, naka-video na andun. Pati yung lecture ko po dun, yung 8 Secrets of Preventive Medicine, 2 oras na andun. Na-miss yun, panuorin nyo. I-download nyo. Hindi nyo naintindihan, panuorin uli. Hanggang maintindihan. Right? Okay? Ulit-ulit. Ganun lang naman, di ba? Ganun tayo nag-aral. Pupunta sa eskwelahan, magle-lecture yung teacher. Makinig mabuti, kasi hindi na mauulit yun. Pag hindi na ulit, lagot ka na. Exam na kasunod niyan. Right? Dito, hindi mo naintindihan, di ulitin mo lang. Ulit-ulit. Tapos meron kang mga na-contact, meron kang mga kaibigan na gusto rin matuto sa preventive medicine, halimbawa. O just invite them to watch the movie. Right? Sabayan mo para siguradong panuorin niya. Right? Maski alam mo na yung laman. That's a very powerful tool, my dear friends. And because of that, since it's www, you can now promote your virtual office anywhere in the world. Unahin nyo po, halimbawa, Amerika. Kasi malapit tayo sa Amerika, marami mga Pilipino sa Amerika, milyon ang Pilipino sa Amerika. Parang 5 million ata. 2 million ata yung registered, 3 million yung hindi. Pero mga 5 million ata ang tansya sa Amerika. Lahat ng mga Pilipino sa Amerika may kamag-anak sa Pilipinas. Ang gagawin lang ninyo, kung kakausapin ninyo mga contact ninyo, tanungin nyo lang po kung meron silang kamag-anak sa Amerika. Kaya nyo gawin yun? Pag sinabing meron, isulat mo sa calling card mo, ibigay mo to. Ano yan? Laminin. Click for Everest International. I-click lahat. Lahat ng gusto nyo malaman nandun. Ang maganda nito mga kaibigan, pag nag-click order now, at gusto niya bumili lang ng retail, automatic nakakabit sa iyo. Pupunta siya sa Life Farm Global Connection, right? Pag nag-order siya ng product, automatic sa iyo. Pagka gusto niya maging distributor, automatic ikaw na sponsor anywhere in the world through that website. Nakuha niya po? And even nationwide. Meron po kayong contact sa Zamboanga, o sa Tawi-Tawi, o sa Batanes, di ang layo, hindi ka makapunta dun. Right? Ako, umikot nga ako sa buong Pilipinas, hindi ko pa napupunta yan. Batanes, saka Tawi-Tawi. Hanggang Zamboanga lang po ang napuntahan ko. But through the internet, you can tell them, watch the videos. Tsaka yung first 13 episodes, yung first season, nandun. Pwedeng panuorin uli, right? O, pag napanood nila yon, magugustuhan nila kasi our goal is not to sell, our goal is just to inform and educate them about what Laminin can do to their lives, and then invite them to try, and then nakalagay doon 30-day money back guarantee. Nakuha niya po? O yan ha? So gawin niyo mamayang gabi. Para mamayang gabi, pwede na kayo makipag-chat sa Facebook at ibigay niyo yung website, and then you can guide them what movies to watch sa website. Ang dami, ako hindi ko pa nakukumpleto lahat sa dami ng laman yan. Kaya saludo ako dyan kay Leon Katz at si Susan Barling. Palakpakan po natin sila. Naka-headline ngayon sa internet. Marami ngayon sa mga baby boomers mag-uumpisa na hearing loss. Yung pandinig. Kasi nga pagka tumanda nga po, una, hintayin nga humihina. Pangalawa, lalabo ang paningin, right? Hihina tuhod, then hihina katawan. When is the best time to delay that? It's now. Nararamdaman nga yung mga nasa 60s going 70s, nararamdaman na nila. Kaya taranta na yun. Di ba? Taranta na, nararamdaman na yun. At may pera yun. Kaya nga ito na yung golden age ng food supplement. Function ng golden age yan. And Laminin is right there in the middle of it. Talagang patok na patok siya. Kaya nga, this is one good food supplement that will truly help a lot. Ang maganda naman sa Laminin, meron siyang mga
initial studies. Meron siya mga clinical trial. Hindi bola, hindi hype. Right? Tsaka it's offered at a 30-day money-back guarantee. Di ka happy, balik ang pera mo. No company will give such guarantee if the product does not work. That is the surest way to bankruptcy. Tama? Nakuha niya po? O kaya, be confident. Okay. O, na ano na natin, ha? O ngayon, ito na yung maganda. Ang baby boomer, nandito na siya sa 60s going 70s. Yung next gen, going 50s na. Nakakaramdam na rin yun. At nakita niya yung mga magulang niya kung paano nag-age, tumatanda, ayaw niyang ganun din siya. Naku niya po, nakikita niya, ba ayaw ko ng ganyan? Dalawang grupo ngayon ang gagalaw. Yung baby boomer at saka next gen. Naku niya po, sila nasa 40s going 50s na ngayon. May mga pera na rin yun. Tama? Tapos, ito namang third generation, internet-based, kaya nga yung ating system, naka-internet-based. It will appeal to them. Na maski tayo, na mga hindi pa interesado sa internet, pero sila, buhay na nila ang internet. So, automatically, they will be attracted. So, 3 generations. 3 generations ang tatamaan. Kaya nga ito na po ang golden age ng food supplement. It is now becoming a $1 trillion industry. Trillion! Okay? Kaya umabot lang tayo ng 1 billion sa sales halimbawa, and many can attain that because the market is trillion. But just imagine kung umabot sa $1 billion level status, just imagine the worldwide bonus pool. 3% of 1 billion. Nakuha niya po? Habang lumalaki ang sales ng kumpanya sa buong mundo, let's say umabot ng 1 billion. Ibig sabihin yung worldwide bonus pool na 3%, malaki yun. Paghahatian nyo ng mga leaders na ngayon palang nag-umpisa na. So let's say 3-5 years, let's say it took them 10 years to reach the first billion. So palaki ng palaki yun. Let's say pag billion na every year ang sales, o kaya billion na ang sales every month, just imagine. Yan po ang legacy na ating iiwanan sa ating mga anak. At sigurado na gagawang kaya ng museum ng Revolto dahil sa minana niya yung iyong IBO na kumikita na ng 1 million a month halimbawa. Okay? Ayos ba? Okay. So, this is how to make your diagnosis and treatment. Right? Okay? Ano yung treatment natin? Quote and unquote, kasi hindi naman tayo doktor, wala tayong therapeutic claim. It is healthy lifestyle plus laminine supporting body function. You get it? Okay? Sa doktor, ang treatment is gamot, operasyon. Nakuha niya po? So, we integrate that. So, inuulit ko po, pag may sakit, magpa-doktor. Bakit? May sakit. Sundin ang reseta ng doktor. Bakit? Doktor yun. Ano ngayon i-reseta ng doktor? Gamot, operasyon. Medical, surgical. Yan ba ay magpapalakas ng katawan? Hindi. Kasi ang gamot may side effects. Pag inoperahan ka, tiyak yun, pagkatapos ng operasyon, mas mahina ka. Right? Bakit binigay ang gamot? Bakit nagpa-opera? May sakit ka kasi. It's a choice between death and side effects. Nakuha niya po? So that's where functional food comes in. Palalakasin po niya yung katawan mo as food. Then pag lumakas ang katawan mo, may labang ka ba sa side effects ng gamot? May laban. May labang ka pa sa sakit? May laban. May labang ka pa kung naoperahan ka? May laban. O yun ang integration. So pag may sakit, lalong kailangan niya as food. Okay? Kung wala naman sakit, delay the aging process by enhancing body function to delay the wear and tear reaction. O that's one term in physiology. Meron yung sinasabing wear and tear. Ibig sabihin, bumili ka ng kotse, bago. Nag-uumpisa na yung depreciation from day one. You bought it. Kaya nga, the car, after 1, 2, 3 years from now,
the value decreases because it depreciates kasi nagagamit siya at yung kalidad ay hindi na kagaya noon dati. Ganon din yung katawan. Humihina din siya. Kailangan niya ng maintenance para tumagal. Yun yung preventive medicine tsaka laminay. Naku niya po? Maintenance. Kaya kailangan natin lahat. Lalong kailangan ng baby boomer yan. Kaya itong mga baby boomer na to. Sino yung mga baby boomer na sikat? Si President George Bush, si Clinton, mga baby boomer siya. Kita mo, they're in power. Right? And they have the money, the power, and the influence. Hanapin nyo sa CNN video. The Last Attack. Ang title, The Last Attack. Naka-picture doon si President Clinton. The Last Attack. Kasi ibig sabihin ng heart attack, that can be the first and that can be the last. Ganyang katindi ang itong cardiovascular disease na yan. Kaya ang title, The Last Attack. It's the first and it could be the last. That's why the goal is to avoid it. Kaya tayo nag-infinitus testing, we will know in a few minutes ano ang risk mo sa cardiovascular disease. Right? And then we will guide you to take action by having your ECG, your lipid profile, your glucose profile, and your blood pressure, just to ensure that you are away from the possibility of having cardiovascular disease. Because there is no treatment for death, but it can be avoided. Nakuha niyo po? Diba? Prevention is always better than the best cure. So, doon naka-feature. Kita mo talaga yung isip ng baby boomer. Si President Clinton, naka-feature po doon, presidente ng Amerika. Bilang presidente ng Amerika, siguradong alagang-alaga yun. Tama? Ang ambulansya noon, helicopter. Naka-ready. Saan pumunta ang presidente? Naka-ready ang ambulance, naka-ready ang helicopter, naka-ready ang mga jet plane just in case he needs to be uplifted instantly. Sino sa atin na may ganun benefit? Wala. But he has that benefit. And he had an initial heart attack, right? Nasa abroad siya, Africa ata, ang fundraising, and then nakaramdam siya ng chest pain. Immediately examination, immediately bypass. Okay? Ganun katindi yung yung technology, bypass successful. O di na bypass na siya. Okay? Kaya lang after 1 year nung in-evaluate siya, naandun na naman yung problema. Di medyo nag-isip na, di pala effective yung bypass, naulit eh. And then, nag-nutritional. Nag-pure vegetarian. Nakausap niya sino ba yung mga sikat na doktor na cardiologist sa nutritional? Nasa tip the tongue ko eh. Yung sa Harvard, may study. Yung kagad na naging doktor niya, nag-shift siya ng mga doktor from cardiosurgeon sa alternative na ang healthy lifestyle, nutrition. Pero ang nutrition, pure vegetarian, aerobic exercise, and meditation, yun ang formula para pang stress. Aba, gumanda ang result. Kasi nag-isip ang tao, kung ang presidente nga, enjoying all of these amenities, at mukhang hindi ata magiging successful kasi aatakihin ata uli. Right? E di anong pag-aasa nating mga ordinaryong American people? Lalo na tayo sa Pilipinas. We may not even enjoy having an ambulance if something happens, right? You get it? So, yun ang nangyari. Naka-picture yun. Then, naglalaban yung viewpoints ng mga doktor. Kasi sasabihin niya, well, to me, it's still surgery. Sabihin, no, well, to me it's nutritional. May ganyan-ganyan sila. Okay? Pero si Clinton na-convince, nag-pure vegetarian. Tinanong siya, when was the last time you ate meat? Sabi niya, Thanksgiving Day. Di ba? Thanksgiving, kakain sila ng turkey. Di ba? So, traditional. And then, only one bite. Para lang makisama, okay, happy Thanksgiving, bite. Yun lang ang kanyang meat. Pero nag-improve ang kanyang tumatakbo ngayon siya. Sabi niya, gusto ko ibalik yung aking. Kita mo yung ng baby boomer? Gusto ko ibalik yung aking lakas. Kagaya nung ako'y bata pa. Sina George Bush, yan, baby boomer yan. Si Cheney, Vice President Cheney, baby boomer yan. Kita mo, di ba, inatake na, bypass kagad. Right? May mga influential tsaka may pera yun. Right? O karamihan sa atin, baby boomer din, right? O ano ang nararamdaman natin? Gusto ba natin tumanda? Siyempre hindi. Right? Okay.
So, solve na tayo dyan, ha? Ngayon, here is another way of diagnosis. Pwede ko nang burahin to? Yes. Okay. Ito na yung pang-doktor. Pero ibibigay ko po sa inyo so that you will understand how a doctor thinks. Right? Ito yung tinuro sa amin. Simplified lang ibibigay ko sa inyo, pero 1-year course po to sa medicine. Okay. So, una, ang kukunin nyo po, chief complaint. Chief complaint. Okay? Ibig sabihin ng chief complaint, di ba maraming complaint? Pareho lang to ng symptoms, di ba? Yung complaint, symptom. Ano ba problema? Parang ito, ano ba reklamo mo? Right? And then, ang doktor magaling mag-isip na ma-identify niya what is the main problem. Kasi ang pasyente, marami siyang sasabihin sintomas. Masakit ang ulo ko, nahihilo ako, nasusuka ako, at masakit tuhod ko. O anong chief complaint doon? Dami. Right? Okay? Pero ang skill ng doktor, aalamin niya ano yung number 1. Yung pinaka-mahalagang symptom. Right? Chief complaint ang tawag doon. Pagkatapos, number 2, o sasabihin niya, ano nangyari? History of present illness. Ano nangyayari? Di mag-i-istorya ngayon yung pasyente. Nakikinig siya at nagte-take note siya. Illness. Ang inaano niya, history. Present. Yung nangyari, kunyari, ako po ay nahilo. Okay. Ano pa nangyari? Nagsuka po ako, Dok. Nagkanduduling-duling pa ako. Okay, ano, natumba ka ba? Oo, natumba ako. Hindi ako makalakad. Okay? So, ano yung chief complaint doon? Okay? Okay? Pagkatapos, ano nangyari? Tapos, ano nangyari? Yun ang history of present. Pagkatapos, ang sunod na itatanong ng doktor, past medical history. Okay. Ano ba ang, nagkasakit ka ba? Na-hospital ka ba? Oo, na-hospital po ako, Dok. Ulcer. O, na-hospital po ako. Ganyan, right? Cesarean. Okay? O, ano nangyari? O, another yan. Ano nangyari? Ano yung mga gamot binigay sa'yo? Ano nangyari? Naku niya, haba niyan, right? Ang haba niyan. Pero pagka-practice na, ang bilis ng kinukuha ng doktor yan. Pagkatapos, the past medical history. Kasama na rin dyan ang laboratory na nagawa mo na nakaraan at ano ang findings. Ang gagawin ngayon ng doktor, physical exam. Titingnan na niya. So ito, subjective. Ito na ngayon, objective. Nakuha niya pa? Right? Magkakaroon siya na sinasabing review of systems. Yung review of systems, pwedeng kinatanong na niya sa past medical history. Ibig sabihin ng review of systems, yun yung 11 systems natin pinag-aralan. Di ba? 11? O, kunyari, masakit ang aking ulo. Okay. O, then, lahat-lahat support. I-review ko na yung system. Okay? Pwede kong umpisahan integumentary, yung special senses. Kamusta yung pagtingin mo? Kamusta yung pagdinig mo? Kamusta yung panlasa mo? Okay, nakakalakad ka ba ng diretso? Balance, right? Okay? Tapos, kamusta yung pagkain mo? Apektado ba? Kamusta yung pagdumi mo? Kamusta yung pag-ihi mo? Kamusta yung pagtayo mo? Paglakad. Nire-review ko na yung systems, di ba? Skeletal, muscular, digestive. Naku niya po? O then, magsasabi yung pasyente kung meron o wala. So, pag sinabi niya, kino-correlate ko lahat yun, right? O then, i-examine na. Okay? Yun ang hindi nyo po na-train ngayon, right? Pero kami i-examine. We know now how to examine the patient from head to toe. Kaya nga, 1 taon din pinag-aaralan yun. Right? No, gagamit ako ng stethoscope. Para papakinggan ko yung puso. Right? O yan. Madaming informasyon yan. Papakinggan ko yung baga. Okay? Diba? Tapos kunyari, sabi yan, nahihilo siya. Diba? So, tingin sa akin. Ganyan. Hindi ka ba naduduling? Yan, di ba? Okay? Tingin sa taas, tingin sa baba. Neurological exam yun. Marami yan, neurological exam. Okay? Kung sa tainga, naririnig ba to? Dito, dyan.
Mga ganun-ganun ba? Di ba? Palabas ang dila. Again, titignan mo ang kulay ng dila. Di ba? Okay? Nakuha niya po? Kunyari, glaucoma. Suspect ko glaucoma. Tingin ka sa akin. Gaganin ko yung kamay. Nakikita mo ba yung kamay ko? Magalaw, ganyan. Ito, ganyan. I-explore ko yung peripheral vision. Baka medyo nag-uumpisa na yung blindness. Ito nakikita, ito hindi. May ganyan-ganyan. Nakuha niya po? Marami yan. Basta for your information, yan ang gagawin ng doktor. That is a long process. But to, let's say, seasoned clinician, kami mabilis yun. Isang tingin lang, alam na namin. Right? Pero ang isang tingin na nun, na-review kagad namin yung 11 systems. Nakuha niya po? And then, when meron na examination, sinusulat natin yun, right? Review systems. And then, pag meron na kami need more information, verification, we will now request a laboratory test. Okay? For example, nahilo, pwede i-request ko blood pressure, pwede i-request ko ophthalmologic exam, pwede i-request ko tainga, kasi yan ang mga pwedeng connected sa hilo, right? Pwede ko i-request yung CT scan. Nakuha niya po? Nakuha niya po? Nahilo. O kaya papacheck na natin yung dugo, sugar, kasi baka tumaas yung sugar level, nahihilo rin yun. O baka hindi kumain, nahihilo rin yun. O na-sermonan, nabasted, nahihilo rin yun. Mga ang daming dahilan, right? Kaya nga ilalaboratory test natin para sigurado. Ito nga, nakakatawa mga kaibigan, meron po. Normal lahat ang laboratory test. Normal. Pero nandun pa rin ang sakit. Pag tinundok, talaga may sakit ako. Talagang meron siyang sakit, naramdaman niya. Pero pagka nag-laboratory test, normal lahat. Doon na namin ginagamit yung placebo. Kasi normal, di walang gamot bibigay. Pag wala kang gamot bibigay, sabihin nyo, wala kang kwentang doktor, wala ka naman binigay na gamot. O sige, bibigyan ka namin gaw-gaw. Lagay sa capsule, oh, inumin mo to. Wala man sakit eh. Okay, injectionan, distilled water, oh, masakit ba? O sige, dadagdagan ko pa yan. Di ko mamatay, balik eh. Pero distilled water, yun yung mga cases na gano'n. Kasi kailangan nila ng injection. Kailangan bibigyan mo ng gamot. Pero sa totoo, wala naman sakit. Alangan bigyan ko naman ng gamot. Baka lalo magkasakit yun. Dahil sa binigyan ko pa ng gamot. Yun yung sinasabing placebo treatment. Then, magugulat ka, gagaling siya. Ang galing nyo, Dok. Ang galing yung gamot na binigay nyo. Diba? Diba? Nawala yung placebo treatment yun. Kaya minsan yan na sinasabi nila sa food supplement. Baka naman placebo lang yan. O ang sagot, meron na nga 8 to 10 clinical trial. Double blind, placebo control, clinical trial. Right? Nakuha niya po, kaya you can be confident, hindi lang yan psychological o kaya placebo effect. So, laboratory test. Tapos, magkakaroon na ng diagnosis. Pag nagkaroon ng diagnosis, ayan na yung treatment. Diba? Ang treatment, medical, tsaka surgical. Yan lang ang medicine. Medyo naiintindihan na ninyo kung anong ginagawa ng doktor. Ganyan ang proseso. Kaya pagka sinabi mo na meron kang na-diagnose, tapos hindi mo dinaan yung ganitong proseso, tataasan ka ng kilay ng doktor. Siya, bago siya magkaroon ng diagnosis, ito yung proseso dinaanan niya, right? Tapos ikaw, baka hindi mo pa alam yung review of systems. Yung systems, pagkatapos kung magsalita ka, parang sigurado ka sa diagnosis mo, right? Kaya taas kilay tuloy siya, right? So ngayon, naiintindihan na natin ang doktor, right? Na usually, meron talaga siyang basis kung bakit bibigyan ng gamot. For example, may lumapit. Sabi, Dok, meron akong cyst sa breast. Okay. Kailan pa yung cyst na yan? Yun ay chief complaint, cyst sa breast. Kailan mo pa napansin? Dok, mga 3 buwan na. Ganun ba? Ngayon, consistent ba siya? O lumalaki ba siya? Kumikirot ba siya? Di ba, nagtatanong ako? Dok, kumikirot-kirot niya, tsaka parang lumalaki. May nana ba lumalabas sa nipon? Wala naman, Dok. Saan siya? Sa right or left? Sa right, Dok. Saan? Sa taas ba ba? Notice, kinakausap ko lang, right? O kinapa mo ba? Kinapa ako, Dok. Ito nga, Dok, parang dito. Okay. Di yun yan, ha? Okay. Hindi ba connected sa menstrual cycle mo? Kasi pagka minsan nagme-mens, madaling kapain yung mga bukol-bukol, and then pagkatapos po, nawawala rin. Hindi, Dok, talagang yan, ha? Okay. Hindi ka ba nawala ng yung
biglang bumagsak ang timbang mo. Kasi sinususpect ko na cancer, right? Halimbawa, cancer. So, is there sudden loss of weight? Hindi naman, Dok. Talaga? Oh. Okay. Dinaano ko na, isang tingin lang. Tinignan ko na yung systems niya. Nervous system, digestive system, di ba? Okay. And then, physical exam. Ano saan? Kakapain natin. Then, pagkapa, or palpitation ang tawag doon, may texture ang benign cyst, tsaka may texture ang malignant tumor. Ang benign cyst, malambot-lambot at gumagalaw. Ang tumor, matigas. Kagaya nung yung isang pasyente, nung isang araw lumapit dyan, Dok, meron akong cyst sa breast. Sabi ko, malambot, matigas. Matigas, Dok. Ito, hindi po kagad. Tigas nga, parang bato. Alam ko na kagad, cancer. O mayroon bang lumalabas na charges? O meron. Tingnan mo, Dok, PUD orange. PUD orange. Mukhang orange, talagang parang nabubulok na siya. Wala nang kaduda-duda, cancer yun. Maski wala pang biopsy. Okay? O, Dok, kaya pa ba yan sa laminine? Hindi! Cancer na yan eh. Pero kailangan ko na laminine? O, kailangan mo. O, anong gagawin ko? O, and then, diniscuss ko na yung medicine. Ang medicine, kung makukuha sa gamot, chemotherapy yun. Papatayin yung cancer cells. Right? Okay? And then, aalisin yung tumor kasi doon ang gagaling yung cancer cells. So, logically, alisin. The earlier we take it away, the better. Right? Pero mukhang stage 4 na. Ibig sabihin ng stage 4 na, posibleng kumalat na sa ibang bahagi ng katawan. Kaya maski alisin mo siya, paano yung kumalat? Dadami rin yun. O yun yung wait and see. Nakuha niya po? Pero kailangan pa rin alisin yung pinanggagalingan. Di ba? Make sense? May logical? Ganun ang medicine. Okay? So, sabi ko sa kanya, go to your oncologist. The best option at this point may be surgery. If you need second, third opinion, do so. But that's the logic to take it away. And not only that, even the underlying tissue, even the other breast, talagang radical mastectomy yan. Right? Di ba, Dok, nakakatakot? Depende yan sa'yo kung matatakot ka. Pero yan ang logic, aalisin. Ikaw si Angelina Jolie nga walang cancer, pinaalis na kaganyan yung breast niya Right? Kasi natatakot siya dahil sa may history na yung nanay niya nagkaroon ng breast cancer, auntie niya kamamatay lang, at nasa lahi nila, sabi niya, unahan ko na, alisin ko na yung breast ko. Mali din ang, kung ako tatanungin, mali rin ang logic. Right? Hinintay niya man lamang kung nagkaroon ng cyst, di tsaka niya alisin. Kaya lang kanya-kanyang kanya-kanyang decision sa buhay. Anyway, may pera naman yan, pwede palitan kagad ng prosthetic yung breast niya, baka mas maganda pa. Kasi multi-millionaire yun. Right? Pero may ganyan-ganyan, right? Pero the idea is to take it away. Right? Okay? So, ganito po ang process ng diagnosis. Tapos, laboratory test, marami yan. Mga equipment, stethoscope. Sa sunod na training, we will have, kasi after this, yung mga nag-graduate na, di more or less, marunong na kayo sa basic, di ba? Marunong na kayo sa anatomy, physiology, healthy lifestyle, plus the basic principles of treatment. After this, yung kayong pong naka-graduate, kayo po ang mga we can participate sa mga special topics on health. Kunyari, magkakaroon tayo ng isang session, how to read the blood pressure. O, tuturo namin kayo. Di ba? Talagang accurate, marunong ka na. Parang doktor ka na rin, parang nurse, how to read the blood pressure. Di ba? How to diagnose, let's say, random blood sugar using that, mami, gano'n, di ba? O di, kanya-kanya na tayong testing, makikita na natin kaagad kung tayo at risk for diabetes. At least yun, marunong kayong bumasa, right? At kaya niyong gawin. Di ba? Di ba? Yung mga preventive, mga simple procedures. Right? O, then yung stethoscope, paano papakinggan ng puso? Di ba? Papakinggan mo puso, dito mo nilagay. Yan, layo. Di mo alam kung nasaan yung puso. Pag ganun-ganun ka pa, baka magkamali ka pa, o sampa natin. Meron niyang area na talagang tinututukan, pinag-aaralan. Tuturo ko sa inyo, right? Kaya anatomy kailangan, di ba? Yun. Tsaka kung paano i-evaluate yung heart rate, right? Tsaka paano kunin yung pulso. Yung pulso, tsaka yung carotid. Noong isang araw, kailan Wednesday, nasa Makati ako. Merong inatake sa
And then dumating kagad yung ambulance. Dumating yung parang yung mabilis na mga ano. Ganun, paramedic. Nakita ko yung atake. And then may cordon sanitaire kaya hindi makalapit, layo eh. Kinukuha niya yung pulse rate dito. Yung sa ano. Okay. Parang gusto ko nang puntahan eh, para sabihin ko, ipasok na sa ambulansya dahil na sa ospital. Doon mo na kunin yung pulse sa loob ng ambulance. Doon pa eh, para makita. Sabagay, siyempre, baka nataranta lang. Mukhang heart attack yun. Biro mo nag-drive ng motorsiklo, bigla lang natumba. Ganyan ang heart attack. Di ba? Nakakatakot yan. Kaya nga ang solution dyan, prevention. Okay? So, any question? We now more or less know ang point. Sa itatanong nyo ngayon, you now more or less know how a disease is evaluated and diagnosed. It can be done scientifically. Di ba? And it needs knowledge of anatomy, physiology, right? Okay? So, ito ang sequence. Yung isang simpleng formula kanina. So, pwede itanong sa exam. Ano ang ibig sabihin ng SOAP? Subjective symptoms, objective findings, assessment, and plan of action. Pwede rin gamitin yan para maging milyonaryo. Symptom, milyonaryo. Objective, mag-join, mag-fill up ng application form. Assessment, pag-aralan ang marketing plan, 10 ways to earn money. Plan of action, ayan na, power of two, duplication, share the DVD. Yun, ganun din yun. Right? Okay? Ganun din. Scientifically, kung ano ginagamit sa medicine, pwede nyo gamitin sa prosperity o sa livelihood. Okay ba? O ganun din ito. Cheap complaint, no money. Okay? History of present illness, baon sa utang. Utang ito, utang doon. Past medical history, kasi nga magastos, lubos na. Okay, o i-review mo, magkano na pera sa kampo, magkano na ang savings, magkano assets, o laboratory test, o subukan mo yung ATM kung may lalabas na pera, kung wala. Right? Diagnosis, I need more money, o treatment, Life Farm Global Network. Right? Okay, palakpak na lang dyan. Right, ganun din. Right? Nagkakaintindihan tayo. Sige, sir, ano yung question mo? Ano kayo ba nung heart attack sa stroke? Papunta tayo dyan. That will be the next topic. Gusto ko itanong ninyo, yung how to assess and diagnose. Right? Ngayon, while you're thinking your question, meron tayong infinitus testing. Let's review. Yung hierarchy ng katawan natin, una, atom. Meron tayong mga atom molecules, then molecules. So, yan yung molecules. Pagkatapos, magkakaroon yan ng cell. Then, sa loob ng cell, yung DNA. Tsaka RNA. Ito yung code. Hereditary code. Tapos, cell, tissue, organ, systems. Then you have how many systems? 11. Then that is now your body. Di ba? Body. Pero alam natin na yung body natin nakasama yung mental body, nakasama yung emotional body. This is now you. You are mind, emotion, and body. Kaya nga doon sa healthy lifestyle, you will notice the healthy 8 principles of preventive medicine addresses the mind, the emotion, and the body. Kompleto siya. For example, daily I am a new star. Yung letter A, attunement. Mind and emotion yun. Yung attunement to God. Attunement to joy. Attunement to vim, vigor, vitality. Attunement to peace, power, prosperity. Attunement to light, life, and love and kindness. These are the attributes of what you say, what is good. That is in mind. And then you should feel it in heart. Then you actualize it as behavior or action. Right? So yun yung attunement. Right? And then when you take food, nutrition, when you exercise, when you do sunbathing, when you practice temperance, when you take in air and rest, that is your
body and also a portion your mind. So, mind, emotion, body. This should be healthy. Kasi ang medicine, ang limitation niya, nasa body lang. And then, yung mind and emotion, pagka meron ka ng mental disorder, pag psychiatric case ka na, tsaka lang siya gagalaw. Ibig sabihin, meron ka ng neurosis, anxiety reaction, depressed, o kaya praning, schizophrenia. Tsaka lang siya kikilos. Before that, meron ka naman talagang mind, emotion, body now, right? Why not enhance it now? Yun yung attunement. Kaya nga inuna yun Di ba? Okay? Di ba? You want to be healthy. The first step is to accept Christ as your personal Savior. So that sigurado na eternal life. O, di healthy na yun. Right? Mas ka naman nangyari. Okay? O, di ba? And then, sabi ni Christ, I have come that you might have life and have it abundantly. Yun ang prosperity. Di ba? Nakuha niya po. Kaya, holistic ang approach natin. So, ito yung punto. Kasi pupunta sa infinitus. Yung infinitus, nandito siya. Kasi magkakaroon niya ng positive, negative, electrical charges. Ibig sabihin, electricity. Yun ang binabasa ng infinitus. The electrical balance of the body. So, here is the idea. The cell has electricity. Healthy cells has electricity. Tama? Una, the cell has electricity. That's already proven. In physiology, we call it the sodium-potassium pump, the depolarization, repolarization. Pero one simple proof to know that you have electricity is the ECG. Di ba meron kang heart? Yung ECG, mini-measure yung kuryente ng heart. O di may kuryente ang heart. Di kung may kuryente ang heart, di may kuryente ang buong katawan kasi yung kuryente gumagalaw yan Hindi lang naman sa heart lang right? Meron nga sa brain EEG, electroencephalogram. Kaya lang wala pang instrumento kagaya ng ECG para sa liver, para sa kidney. That's the future of medicine. Pero itong infinitus, mababasa kagad niya kung ano yung electrical flow ng normal cell, healthy cell. At nababasa rin niya kung ano yung electrical flow ng weak and sick cell. And then, ikakalibrate niyan, at least sasabihin niya sa'yo kung normal, abnormal. Yun ang kaya niyang basahin, kung normal, abnormal. Then, kung abnormal, kung mild, moderate, severe. Yung mild, pwede pa yun. So, pagka lumabas yung infinitus result at nakakita ko po ng moderate and above, binibilugan ko. And then, ina-identify ko yung system. Then, it will give us an idea where a possible problem might be present. For example, tinest yung cardiovascular ninyo, may abnormal. Ang nakalagay sa abnormal, vascular elasticity. Ibig sabihin nun, yung flexibility ng arteries mo humihina na. And ang suspect natin, baka cholesterol, baka diabetes. So, I will now suggest you must have a lipid profile and check your glucose level. You get it? So tuloy, napapaganon ako. Pero hindi naman ibig sabihin, may diabetes ka na. Hindi ibig sabihin, meron ka ng hyperlipidemia or high elevation cholesterol. We don't know until you do the laboratory test. O diba, dito tayo? Pero meron na tayong idea based on the electrical pattern. Ang logic din niya, similar sa thermometer. Ang taong buhay, may temperature. Ang taong patay, malamig, walang temperature. Right? And then yung thermometer, mini-measure yung degree of temperature. Pag masyadong mataas yung temperatura, may lagnat, may sakit. Pero alam ba natin kung anong sakit? Hindi. Kailangan pa ng additional test. Tama? Pero may idea ka na hindi normal yung pasyente kasi mataas ang lagnat. Okay? Kasi mataas ang temperature of the body, either may lagnat o baka nag-o-ovulate. Sa mga females, naaalala pa nyo pag nag-o-ovulate kayo? Di ba umiinit yung katawan? That is the peak of ovulation. Right? O, kaya hindi ibig sabihin porque tumaas ang temperature ng katawan, may sakit. Baka nag-o-ovulate. Baka in love. Di ba? Umiinit yung katawan pagka na-in love ka. Di ba? Napipil mo yung blood, pupunta sa tenga mo, di ba? Parang ganyan, do. Okay, so, the infinitus testing will help evaluate if the electrical balance is normal or abnormal. Then pagka abnormal, it will guide us to double check
kung merong talagang physical problem by doing more definitive tests. So it is an effective tool to screen, kaya health screening device siya. Ang importante, yung sa cardiovascular. Kaya kailangan lahat kayo magpa-testing. Okay? So that we will know your score. Right? Okay. So, that's one way of assessing if you're at risk for certain diseases, the Infinitus test. Another way, sa review of system, itong past medical history, sa sunod na mga seminar, we will be having health screening procedures by using health questionnaires. And then, tuturuan ko po kayo paano mag-evaluate kung may possibility siya magkakaroon ng sakit o hindi based on the information that you got. You get it? Marami tayong pwedeng sunod na mga training. Blood pressure, di ba? Sugar reading, right? Okay? Oh, Infinitus testing. Pati kayo, tuturuan ko kayo paano mag-interpret ng Infinitus. Kayo nababasa. At titingnan mo lang naman yan, normal, abnormal. Mahirap pa naman yun. Oh, pagka abnormal, oh, di ba? Mild, moderate, severe. O di pag moderate, o then go to the doctor. Doc, pakitingin mo nga tong liver ko kasi moderate. Pakitingin na tong kidney ko kasi moderate. O, di at least you know, right? Double check. Ngayon, posible normal yung organ. Pero abnormal yung electrical. That's still a warning. Parang yung ilaw, umiilaw pa pero gumagano ng konti. Right? Yun ang warning. Right? Nako niya po? Or posible, meron ng sakit. O di nagamot natin. At posible, may sakit, tinitreat mo, di may sakit sa tissue level. Pero sa electrical, normal na. O di that means, you are already moving towards recovery. Kasi nagre-recover na siya at the electrical level. Remember, there are many levels of existence, right? Okay? Dapat yan lahat healthy. Okay? O, any question? O, we will now go, we still have 45 minutes sa mga nakakatakot ng sakit. I will now guide you how to evaluate. Ito na, I will show you yung mga pictures. Okay? Nasaan ba yung ating technician? Right? Titingnan natin. Ayan, gumagalaw na. Oops. Parang exam na to. Marami ang mga pictures na aking kinuha. We will now be focusing on heart attack, stroke, okay, and cancer. Tatlo ang tututukan natin kasi yun ang top 3 causes of mortality, right? So, parang exam na to ha. Buksan natin. Ano yan? Brain. Okay, anong klaseng system? Nervous system. Ano yung nakikita natin? Circulatory system of the brain. So, yan, nilagyan ng dye o kulay, and then pinaikot, and then in x-ray, nakikita tuloy yung mga maliliit na ugat sa brain. So, take note, maliliit ang ugat sa brain. So, here is in medicine, we call this pathophysiology. Patho, big sabihin patay. Yung cause of death. Physiology, connected to function. Right? So, ang tawag sa medicine, pathophysiology. Kasi pathology. Alam niyo yung pathology, di ba? Yun ang autopsy. So, kumbaga sa Chief Justice, Supreme Court, yun ang Supreme Court ng medicine. Siya na nagsasabi, namatay dahil ganito. At walang kokontra dun. And then, that's how medicine upgrades itself. It will now correlate kung ano yung mga naging success na kanyang diagnosis against what the pathologist would say. Sinasabing pathologic report. You get it? Nako-correlate, na-upgrade siya. Kaya minsan, pag hindi sure, ino-autopsy. Right? Para sure na sure kasi nakikita directly ano talaga ang nangyari. Okay? Okay. So, ito yung pathophysiology ng heart attack and stroke. Una, kunyari mataas ang kolesterol. Nagka-diabetes, tataas yung kolesterol. Barado ang ugat. Posible heart attack.
Right? Kaya yung arthritis could be almost any part of the body. Balik tayo sa brain. Ito yung normal brain. Because of hypertension, namaga ang brain niya, no? Na-stroke. And then, yung kidney, ito yung normal kidney. Kita mo, naapektuhan ng kidney. Ito yung heart, normal heart. Kita mo yung heart tumaba? Ito yung sinasabing cardiomyopathy. Ibig sabihin, pag lumaki yung muscle ng heart, lumiliit yung space. Yan, no? Where blood can flow. Yan yung mga consequences ng hypertension. Hypertension can affect the heart, the kidney, and eventually, the brain. Kaya kung high blood po ang isa, kailangan seryoso umiinom ng gamot. Huwag ititigil ang gamot kasi ang consequences, atake. It's a choice between death and side effects. Then, uminom ng Laminine para mapalakas ang body to help the body cope with the side effects. Right? And probably, through homeostasis, baka ma-regulate yung blood pressure together with proper medical care. You get it? So, combination usually yan. Okay? O, yan. High blood na tayo, ha? Pagka hypertensive ang isang pasyente, una, complication, stroke. Yan, o. Pumutok yung ugat sa brain. Okay? Left side of the brain. Ayan, yan. O kaya, sa mata, ayan, sa retinal wall, namamaga yung blood vessel sa mamaga. That can lead to blindness. Sa puso, yan, pwedeng atake. Sa kidney, hihina ang kidney. So, kaya nga ang ending niyan, dialysis. And then, pwedeng magkaroon ng heart failure. So, kita mo, ha? It's either attack, ibig sabihin patay, o kaya the heart is failing. You see, that are the consequences of high blood pressure. So, the simple strategy of having your blood pressure read and see to it that it is always normal is already life-saving. That's why one of the training we will be having in our next sessions is how to read your blood pressure. At least you will know how to read your own blood pressure and you can read the blood pressure of your parents, your loved ones. Maski yun lang na magamit natin yung skill na yan, at least we're saving the lives of our loved ones, right? And then pwede mo rin ibigay sa mga friends mo as public service, right? So I'm not a doctor or a nurse, but I know how to read the blood pressure. Just write it down and show it to your doctor and have it retested to confirm. Ganun lang, right? But at least when you were able to read the blood pressure, you were able to do it correctly, and you know that you are giving accurate information. But you don't claim that you're a doctor, right? That's why I will read the blood pressure, this is the reading, and then check it out with your doctor. Okay? Okay? Okay, very good. Ayan. O yan, yan ang kidney. Yung kidney, tinapyas sa gitna. So, this is the right kidney. Right? And then, itong maliit na portion, ito yung functional cell ng kidney. Yung glomerulus, glomeruli, nandyan. So, yung maliit na portion na yan, pinalaki. So, notice, concentrate, blood will flow here. It will enter the glomerulus. It will filter what has to be brought back to the body. And then, it will filter kung ano ang pwede itapon sa katawan sa pamamagitan ng ihi. You get it? Yan yung functional unit ng kidney. Yan yung cell, glomerulus, nephron to be exact. But the functional unit is the glomerulus. Pag sinabing glomerulus, singular. Pag marami, glomeruli. Okay? Pag ito nagkaroon ng glomerulonephritis, nagkaroon ng problema dito, ayan yung delikado. Okay? The kidney will fail and you might even need a kidney transplant. O, balik ulit tayo sa stroke. Ito yung brain. Okay? Ito yung ugat na galing sa puso, nasa leeg to. Ang bara nandito sa carotid artery.
Pagka ang bara dito, di apektado to lahat sa taas. Okay? Isa yan. O kaya, ito ang bara. Yan o, pinalaki. Ito yun. Blood clot. So, ito yung brain ang mamamatay. Kung ano man yung tinamaan dyan, yun na yung loss of function. It could be eyesight, nabulag. It could be motor, hindi makagalaw. It could be visual. It can, anything, kung ano yung tinamaan. It could be poor memory o mabubura. Nabuhay nga, diyan titingnan ka. Sino ka? Hindi ka na makilala. Nabura, na-delete. Ako si asawa mo. Sa. Basta yung asawa, hindi niya masabi. Nako, delikado. Kaya yan din ang logic na aspirin is one of the mainstay in medicine kasi it can help prevent clots by making the blood more thinner. Ngayon, ang side effect naman ng aspirin, ulcer. Kaya, if you will be taking aspirin, be sure you take it with food. Right? Me, I'm taking aspirin as preventive. Alam ko yung study. But I take it after eating. I take it in the morning. Aspirin alone can help reduce heart attack and stroke by 30%. Kasi nga, one of the mechanism of the attack is blockade of the artery. Right? Bakit nag-blockade? Kasi naging malapot ang dugo. Yan din ang logic na pagkagising sa umaga, uminom kagad ng 1 litrong tubig. Para yung dugo, hindi maging malapot. Kasi habang tulog ka, nagiging malapot siya kasi nagiging sluggish ang flow. You see, even water can save your life. Di ba, tinuro ko yung sa healthy lifestyle sa water? 4 ka agad. Ideally nga, buko juice. Kung may buko, kung may coconut. Kung wala, tubig. Right? Pagkagising ka agad. And then, pahinga ng konti. Huwag ka agad babangon. Huwag ka agad, lalo kung senior citizen. Kasi baka atakehin. Right? Kaya karamihan ng atake, pagkagising sa umaga, actually pagtulog, pagkagising hanggang alas 10. Yan ang usual. Kasi sa death certificate, sinusulat ang dahilan bakit namatay. Sinusulat din anong oras. O kaya meron tayong statistics na ganyan. So ang statistics, it's usually between 4 o'clock up to 10 o'clock in the morning and usually on a Monday. Kaya pag Monday, Monday ngayon, relax kayo, dahil na Monday, how are you? Okay, kukontrahin mo kagad, doon ka happy, right? Baka pag Monday, doon ka magalit, doon ka na-stress. Kasi, di ba? Kita mo yung isang unhealthy lifestyle. Biyernes, thank God it's Friday, inuman ka agad. Okay? Tapos part 2, Sabado. Then may carry over pa. Linggo. Siyempre, weekend. Happy weekend. Pagdating ng Monday, balik sa trabaho. Hindi nakakondisyon yung katawan. Pagod, may hangover. At mayroong mga deadline na habulin. And then traffic pa. Hala. Hindi nakatulog ng maayos kasi puyat. Right? Naku niya po. You see, the factors are all there. Naku, kung hindi ka maingat. Yan ang template ng attack. You get it? Kaya nga sa formula sa healthy lifestyle, di ba? Rest before you get tired. Ibig sabihin ng rest, restoration, recreation, rejuvenation. Yun yung 4 na R. Ulitin ko. Rest, to restore, restoration. Di ba? Rejuvenation, recreation. Ibig sabihin ng recreation, to recreate. Di ba? Kaso ang concept natin ng recreation, inuman, puyatan, hindi recreation. Nakuha niyo po? Mali ang ibig sabihin. So notice, doon sa principle of rest, di ba, God created the world in 6 days and then rested on the 7th day. Di naman siya napagod. Bakit siya nag-rest? Kasi nga, kasama yan sa law of nature, yung principle of rest. Total, na-open ko yung topic, konting dagdag kasi hindi ko na-lecture ko to noon. Ibig sabihin ng rest, ganito. Kung araw-araw nagmumura ka, siguraduhin mo, isang araw, sa isang linggo, huwag ka magmura. Ganun ibig sabihin ng rest. Kung araw-araw lagi kang stressful o kaya negative, be sure there is 1 day in 7, you are always relaxed and positive. Kung araw-araw nanonood ka ng TV,
nakikinig sa radyo at wala kang maririnig kundi kinidnap dito, nagkalindol doon, may sinaksak dito, pare-pareho lang, nag-iiba lang ang pangalan at lugar. Right? At least naman, isang araw walang radyo, walang TV. Kung araw-araw dyaryo, isang araw Biblia naman tayo. Parang ganon. Yun ang ibig sabihin ng rest. Okay? And it will make you more healthy. Okay, may advance ano yan eh. Kunyari, kung araw-araw nagagalit ka, isang araw wag kang magalit. Kaya kung may kagalit ka, nagkita kayo linggo, sabi mo sa kanya, okay, how are you? Hi, sister. Okay. Yung ngiting aso ba? Okay. Kita tayo bukas ulit, ha? Agahan mo. Kasi pwede ka na magalit ulit. Lunes na eh. Okay, parang ganon. Okay? Okay, sa Bisaya, kasi ako, mother side ko, Ilonggo eh. Miraflores, Haro, Iloilo. Lagi ko narinig sa lola ko, karon. Ako, ibig sabihin nun, mamaya pipingutin yung tainga mo. Kasi tigas ang ulo ko, maliit ako, karon, tila ka dyan. Ganyan. Okay. Okay. Okay, let's continue. Parang exam na to. O ito, ano yan? Anong system? Muscular system, skeletal system, anong sakit? Arthritis. Ano yan? Braso o tuhod? Tuhod. So nakita ninyo, nagkakaroon na ng karupukan yung buto. Ayan ang umpisa ng arthritis. Okay? Oh, ito yung bara-bara sa puso, ano na natin yan. Ngayon, sa medicine, yan yung sinasabing stent. Di ba? Ito yung cholesterol, pinasok yung maliit na wiring na to, Teflon, tapos in-expand, parang balloon, tinulak yung cholesterol. Tapos, inalis itong balloon, natira yung wiring. So that, yung wiring na yan, so that the blood vessel is always open, it will help prevent a heart attack. Nakuha niya pa? Yan lang medicine, surgery. Kung kailangan, bakit naman hindi? At kung kaya, bakit naman hindi? Ganyan ang logic ng medicine. Kaya, ini-educate ko yung mga kaibigan, huwag nyo isipin porque medicine, surgery, ayaw natin. Kasi, sino naman ang gusto ng surgery? Wala. Pero may logic siya. Yan yung logic. That will save your life. Okay? Oh, ito yung mga joints, di ba? Arthritis. Oh, brain. May pain sa brain, may pain sa shoulder, may pain sa likod. Okay? Oh, yan. Yung back pain, ito yung lumbar area, right? Okay? Oh, yan yung mga joints sa body, kaya yung arthritis all over. Itong hip joint, pagka senior citizen, ito yung babantayan. Kasi ito, pwede mauwi sa operasyon. Isang hulog lang, balik agad yan. Kaya pag senior citizen na, kung mahalin yung mga magulang niyo, lolo-lola, siguraduhin nyo na hindi na sila maglalakad sa hagdanan, tsaka siguraduhin nyo sa banyo na hindi sila madudulas. Pag umakyat sa mga na hindi matutumba, titingnan na nyo in advance. Isang hulog lang, balik agad yan. Then, lalagyan na ng bakal. Mahal na gastusin po yan. Okay? Samantalang simple preventive measure. So, ito yung ugat. Ibig sabihin ng circulation, umiikot ang dugo. O ito ito yung puso, yung red is showing blood flowing from the heart, going up to the head, to the lungs, or going down to the body. And then, when it delivers the oxygen, it will come back. Yan yung vein, yung kulay blue. Sa heart din, merong galing sa baba, merong galing sa taas. Then, ipapump ulit ng heart, pupunta sa lungs. Pagpasok dito, di walang oxygen, kulay blue. Pupunta sa lungs, magiging oxygenated, magiging red. Papump ng heart, pupunta sa taas, baba, kukunin yung oxygen, kaya pagbalik, kulay blue na. Punta ulit dito, yun pupunta sa lungs. Yan ang circulation. So notice two systems are involved. The respiratory and the circulatory. Okay? Kaya pag nagkaroon ng problema sa puso, pwede magkaroon ng pulmonary congestion, tataas ang presyon ng lungs, and then magkakaroon ng tubig, malulunod yung pasyente. Mamamatay siya, right? Okay? Pag tumaas ang pressure, puputok ang ugat dito, stroke yun. Right? Okay? Okay. Sa diabetes, pagpunta ng dugo sa baba, barado ng cholesterol, di walang dugo nakakaabot sa paa. Pag nagkaroon ng sugat, hindi gagaling ang sugat. Kasi yung dugo ang nagdadala ng mga sustansya para gumaling ang sugat.
Nakuha niya ba? Hindi nabubulok ngayon ang sugat. Pag nabubulok ang sugat, yung lason, papasok dito, pupunta sa katawan, mamamatay ka rin. So, ang gagawin ng medicine, putol yung sugat. Nakuha niya ba? So, you na kaya understand why amputation. It's a choice between life and amputation. You see? Kung hindi mo gagawin, mamamatay ka rin. Septicemia. Right? Okay? Mas maganda pa na yung putol, di ba? Ano? Ha? Oh, alam niyo yung sagot pag laminahin, palalakasin ng katawan, then bahala na, right? Pero I'm discussing to you the logic of the science of medicine. Re-respetuhin din natin na talagang may science siya. Yun, I'm showing you the science because you can now understand that it's based on logic. Right? Na talagang, kaya if it can save your life, why not? Right? And then take something that will enhance body function. Kasi di ba, pwede ka naman mag-donate, di ba? Putol pa, donate. Di ba? Eh, usually punta kayo sa prisuhan. Donate. Yung isa, dinonate niya yung paa niya. Mamaya yung kabilang paa. Mamaya yung kamay. Sabi nung warden, nakakalatahan na ako sa iyo ah. Mukhang unti-unti ka na tumatakas ah. Right? Okay. Alright. Oh, yun din sa mga hindi narinig yun. Okay? Oh, yan ang blood hypertension. Ito yung 120/80 normal blood pressure for the general population. Pagka nag 140/90, pre-hypertension nag-uumpisa na. Pag 160/100, stage 1 hypertension that can already lead to a attack. Lalo na yung stage 2 hypertension. So kami mga doktor, pag nabasa namin yung blood pressure, sasabihin namin, either normal blood pressure, pre-hypertension, stage 1, stage 2. You get it? O ngayon, more or less, may idea po kayo. Okay? O, ano yan? O, yan ang example ng nabubulok na paa dahil sa diabetic. So, kita mo, aakyat yan. Kaya, kita mo ito, puputulin na lang yan. Pinutol yan. Yan oh. Una, puputulin to. Kung hindi, puputulin hanggang dyan. Right? Ito, nag-uumpisa na dito. Right? Because of poor circulation. Right? Okay. Oh, ito yung papunta sa brain. Oh, alam na natin yan, di ba? So, notice. Oh, ito. Cancer of the cervix. Ito yung reproductive system ng female. Inalis yung kalahati. Inalis, natira yung kalahati. So, we're looking at the front view. Ito po yung vaginal canal. Ito yung entrance ng cervix. Ito yung uterus. Okay? Pag tinignan yung cervix sa harap, merong instrumento colposcopic exam, sisilipin ganyan, ng gynecologist, ito ang itsura ng normal cervix. Okay? Pagkatapos, pag nag-uumpisa na yung cancer, stage 1 and side 2, ito na yung itsura niya. Ayan yan. Cervix yan. Pagka naging stage 2, stage 3, ganito na yun. So, ibig sabihin ng stage 3, yung underlying tissue, una, nandito lang siya. Tapos, stage 2. Ito, stage 1. Stage 2, stage 3. Pag stage 4, kumalat na sa ibang parts of the body. Naku niya po? So, ang punto, bakit hinayaan umabot dito? Hindi ba logical na kunyari na andito pa siya, ganito kalaki, inalis na natin yan? Kung inalis na natin yan, di walang lalaki, walang kakalat, liligtas ka sa cancer. Naku niya po? Yung sinasabing, early diagnosis of cancer is life-saving. Kasi pagka stage 4 na, ibig sabihin, dumaan sa stage 1, 2, 3, and then 4. Bakit ngayon ka lang na-discover, stage 4 na? Kasi nga po, hindi nag-preventive medicine. Hindi nagpa-pap smear. Pag nag-pap smear, kita ka agad yan. Kaya pag sa Infinitus, nakita ko yung naka-warning yung cervix mo, susulat ko kaagad yan, pap smear every year. Nakuha niya po? Kasi kung may findings at doon pa lang sa cervix yung findings, we take away the cervix o magkaroon ng hysterectomy, halimbawa, that will save your life. Siyempre, nakakatakot isipin na nagkaroon ng surgery, right? But that will save your life.
Eh kung stage 4, surgery na rin ang last resort mo, pero it will not save your life anymore. Kasi ibig sabihin ng surgery, at least inalis yung pinanggagalingan ng cancer. Pero meron nang nakalusot, kumalat. Then, wait and see na lang tayo kung susulpot siya. O mas delikado yun kasi hindi mo alam kung nasaan. At least in this instance, identified na nandito lang siya sa cervix. Yan, common cancer ng female yan. But the prevention is easy. It's only pap smear every year. Di ba? And it will only take a few minutes. In the clinic, it can be done locally. Right? At the same time, it's only once in a year. Right? Nakuha niya pa? So, this information, notice, can save your life. Okay. Okay, ito pa. O yan o. Ito ang normal cervix. Ito na yung sinasabing cervical dysplasia. Ibig sabihin ng dysplasia, the cells are now becoming abnormal. Pag tiningin na sa pathology, sa microscope, ito ang itsura ng normal cells. Ito ang itsura ng precancerous cells. Kaya yun sinasabing pathologic report o kaya cytology o kaya biopsy. Okay? Ito. Okay, next. Oral glucose tolerance test. This is the accurate way of knowing if you're diabetic. Paiinumin ka ng sugar, 70 gram sugar. Yan ang oral glucose. Tapos titingnan how your body tolerate that high level of sugar introduced into your body. Doon madadiagnose yung diabetes. Okay? Okay. Ngayon, ito yung cancer of the colon. This is the colon, ascending, transverse, descending, and then rectum. Ito yung tumor sa colon. Common yan, cancer of the colon. So, kung naandito pa lang siya, o maliit pa lang, at naialis, nagkaroon ng colon resection, then your life is saved. Nakuha niya pa? Yun yung surgery. Pero kunyari, hinayaan, then kumalat na si ibang bahagi ng katawan, mas kinaalisin pa natin later on yan, kumalat na. Nakuha niya yung logic? Yan ang logic ng medicine. Okay. Ito naman, ito yung red, ito yung sintomas ng heart pain pag inaatake sa puso. So usually nasa gitna ng breastbone. Pwede mag-radiate sa leeg. Pwede mag-radiate sa left shoulder. Pwede pumunta sa sikmura, heartburn. Pwede rin pumunta sa arms. Right? So yan ang typical character ng heart attack. Nag-uumpisa sa dibdib and then nagra-radiate, kumakalat. Papunta sa leeg, sa braso. Pag ganyan, heart attack na yon, pumunta na kayo sa pinakamalapit na hospital. Okay? This is just to show the flow of blood to the brain. Ito yung sa aorta of the heart, ito yung sa leeg, right? Paliit ng paliit yan hanggang dito maliliit na siya. Ganito pagkuha ng random blood sugar sa diabetes. Kukuha ng konting tugo para ma-measure yung blood. Okay? So yung insulin sa diabetes, gawa sa pancreas. Okay? And then, it will help in the production of sugar by the liver. Ayan. Okay? Just to show you yung insulin. Ang importante lang sa atin, insulin, pancreas. So, type 1 diabetes, yung insulin, mababa. So, para maging normal, injection insulin. Type 2 diabetes, normal ang insulin. Pero ang sugar, hindi nakakapasok sa loob ng cell. Di tumataas tuloy yung sugar sa circulation. Bibigyan ka ngayon ng gamot, pampababa ng sugar sa circulation. Hypoglycemic agents. Nakuha niyo yung logic ng medicine? Kasi pag mataas ang sugar sa circulation, it can lead to many problems. Heart attack, stroke, and so forth. Okay? Okay, we still have 10 minutes. Yan yung glucometer sa diabetes, di ba? Para familiar po kayo. Wag na yan. Ito, diabetic gangrene ulit. Hindi gumagaling, right? Pag ganyan na, at least ito gumagaling yung sugat. Right? Kasi nawawala na yung yan, nag-uumpisa pa lang yan na medyo gumagaling. Pag umiitim, delikado. Okay. Pagka ang isa ay diabetic, ito ang mga komplikasyon. Pwede ma-stroke. Pwede heart attack.
at pwede kidney failure. Kita mo? 3 vital organs. Okay? Kaya nga kailangan ma-regulate yung sugar level. O yan, arthritis yan ha. Pituitary arthritis. Ito yung glucometer. Sinasadya ko tong i-rumble para parang exam na rin. Kaya alam mo, ano yan, anong system? Heart attack, arthritis, o biglang. O yan ang classical itsura ng aatakihin sa puso. Una, crushing chest pain. Parang inuupuan ng elepante. Okay, magiging ano siya, pale. Parang nakakita ng multo. Nahirapang huminga, papawisan at parang napapasuka. Anxiety. I witnessed that in my practice. Dinala executive, inaatake na. Pagkatapos, nandun na siya sa emergency room, nakahiga. Alam na namin, attack is in progress. Pero nagkaroon siya ng additional symptom. Aside yung nakikita natin yan. Napapa-oo siya, napapa-oo. Sabi namin, sir, dyan na lang po kayo. Meron po namin lalagay na bedpan. Dyan, hindi. Executive ako. Nahiya ako. Dapat pupunta ako sa CR. Hindi po, sir. Dapat dyan ako kayo gagalaw. You're already having a heart attack as evidenced by the ECG reading. Matigas ang ulo. Sige, bumangon. O, hindi pa nakapot CR, bagsak, patay. You see? Ganyan ang ano. Kaya pag inatake sa puso, wag gagalaw. Okay? Ayan, no? Ito yung puso. Ito yung fat. Ito yung mga coronary artery. Itong artery na to, pinalaki. Ayan, nagkaroon ng bara. Right? Noong nagkaroon ng bara, naging violet. Ibig sabihin, walang dugo umaagos dito. Mamamatay itong area na to. Pag namatay itong area na to, hindi na magpapump. Di heart attack. O, alam na niyo yung pathophysiology ng heart attack. So, nakita mo may connection sa bara. Then yung bara, cholesterol. Pagkain, balut, sisig. O, yun ang connection. O, and then, crispy pata. Yung ganun yun. Kaya pasarap na pasarap. Pasarap mamatay. O, pagkatapos, sigarilyo. Pag nagsigarilyo, kukonstrict yung artery. Barado na, kinonstrict pa. Hala, hindi, nagalit pa. Hala, dire-direction. Nakuha niya po? Yung mga connection. Okay? Yan ang heart attack. Kaya nakita nyo, mahalaga yung preventive medicine. Ayan, pinakita ulit yung bara. Hindi makakadalo yung dugo. Okay? Ito yung pain. Ito na, inaatake na to. The pain will radiate following the blood vessel to the arm. That is the character. Ayan, crushing pain. Di ba? Pag nangyari yan, wag ka rin gumalaw. Magsinyas ka, hingi ng tulong. Ayan, signs of a heart attack. Head is lightheadedness. Okay? May pain sa shoulder, may pain sa dibdib. Okay? Tsaka cold sweat. Ayan. Tsaka parang sumasakit ang sikmura, napapaubo. Okay? Ayan. Ito, high blood pressure, ayan, di ba? Ang tama sa mata, sa puso, sa kidney. At least maganda tong illustration na to kasi it's showing the anatomy. So notice the heart is at the middle of the chest, directed to the left. Okay? Here is the kidney. Right or left kidney? Left. Ito, right. Okay, very good. Okay? Ito yung ascending, transverse, descending colon. Ito yung colonoscopy. May pinasok na maliit na catheter, yan, na may camera. Sisilipin kung may mga cancer dyan. Yan ang pagsilip. Ito yung nakikita niya. Pwedeng i-video. Okay? Ito yung kidney na normal. Ito yung kidney na may tumor. You see? Kung alisin ka agad to, o kaya inalis yung buong kidney, diligtas ka, meron ka pa naman isa. Nakuha pa? Nakuha yung logic ng medicine? Yan, heart attack, chest pain. Ito yung pagkuha ng blood pressure. We will discuss that later, yung mga ganyan. Okay? Ito yung aneurysm. Ito yung abdominal aorta. Sa likod dyan, malaki yan. Pagka yung nagkaroon ng aneurysm, ibig sabihin lumolobo. Kasi nagkataon, genetically, manipis yung ugat.
Pag tumaas ang blood pressure, pwedeng pumutok yan. Pag sumabog yan, patay ka kagad. So, the only treatment here is surgery. Aalisin siya, ikakabit uli para siguradong hindi puputok, hindi lolobo. Okay? Yan ang common symptoms ng diabetes. Hindi maganda pakiramdam, lagi napapagod, ihi ng ihi at lagi nauuhaw. Right? Yan ang complication ng pagmataas ang sugar level sa circulation. Pag mataas ang sugar level sa circulation, nagiging malapot ang dugo, nauuhaw ka. Right? Pag nauuhaw ka, di ihi ka ng ihi. Right? Okay? Dahil sa hindi nagagamit yung sugar kasi hindi nga nakakapasok sa cell, nasa circulation siya, kaya nga you feel tired kasi yung cells mo gutom. Naku niya pa? Can you understand? Okay? Yan ang numbness sa diabetes, no? Ito naman yung bata, yung nanay diabetic. Ang tawag yan, gestational diabetes. Kung ang nanay diabetic, lumalaki yung bata. Kaya the baby is big and it can bring out complication. Ganyan ang pag-injection ng insulin doon sa mga fatty portion ng body, sa tiyan, di ba? Sa hita. Okay? Sanay na sila dyan, yung mga diabetics. Kilitin na lang sa kanila yan. Ito yung pagkuha ng konting blood, ilalagay sa strip, binabasa ng glucometer to read your random blood sugar. Ganyan ang itsura ng inaatake. Right? Hindi yan ngumingiti. Hindi ngiti yan, aray yan. Right? Okay? Ganyan din. Yan, kinakabahan. Early signs. Okay, yan. Nakikita mo itsura nila. Ganyan yan. Talagang alam mo, atake. And then the pain can radiate from the center to the neck and to the arms. Okay? Ito ang cancer of the stomach. Ito yung stomach, ito yung cancer. Kita mo, alisin ka agad ito. Habang maaga pa. Kasi kakalat yan. Ganun ang logic sa cancer. Kaya surgery is still. Ito yung pagkuha ng sa pap smear. Kukuha siya ng konti sa may swab. Ilalagay sa microscope. Makikita ano yung anyo ng cells dyan. Kung normal o hindi. That's a simple procedure. Kasi, kunyari ito yung vagina. Ito yung cancer. Pwede magkaroon ng cancer dito sa uterus. O kaya yung myoma, usually dito. Tapos ito yung ovary, yan, pwedeng cancer of the ovary. Right? Naku niya ba? Kaya, pag may cyst dito, like myoma, para sigurado, hysterectomy, aalisin na lahat yan. Yan ang hysterectomy. Kung hindi na kailangan manganak at meron ng tumor, wag nang hintayin na yung tumor ay magiging cancerous. Alisin na rin kasi target yan ng mga tumor cells kasi malambot. Naku niyo po? Yan ang logic ng medicine. Okay? Pero kung maaari, ayaw natin ng operasyon. Kaya nga, early treatment, early diagnosis, right? Lagi nagpapa-check up. At laging palakasin ang katawan. Kasi pag lumakas ang katawan, may labang ka kung mauoperahan ka. Kung malakas ang katawan, may labang ka kung side effects ng gamot. Right? And then remember, the body can do a lot of things that we are not aware of. Remember, the body knows how to heal itself. The body has been made by God. It is impregnated with infinite intelligence. Right? But give the body all the support it needs. And the support is healthy lifestyle plus laminine.